Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng napakasarap na egg pie. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay soft flour 200 grams, bread flour 200 grams, asukal 40 grams, margarine 100 grams, butter 100 grams, at tubig na 80 ml. Inilagay na natin ang soft flour, bread flour, asukal. Haluin muna natin ito, pagkatapos ay ilagay na natin ang ating margarine at ang ating butter. Pwede rin naman pong shortening ang gamitin, margarine at shortening or butter at shortening. At dahil nailagay na nga po natin ito ay atin na nga pong durugin ang ating mga inilagay at higit sa lahat ay pagsamasamahin na po ito sa pamamagitan po ng ating mga kamay. Yan. Yan lamang po siyang pagsamasamahin. Ayan, at dahil nagsama-sama na nga po sila mga ka-bakers, ay ilagay na nga po natin dito ang ating tubig. Or pwede rin naman pong fresh milk. Pagkatapos po ay continue lamang po natin ito. Atin lang pong gawin ng ating ginawa kanina para po maging isa na po itong crust. At ang atin lang pong gagawin ay same lamang po. Atin lang po siyang kamayin. Pagkatapos, diinan po natin. At eto na nga po mga ka-bakers. Ganyan na nga po ang kanyang itsura. Continue lamang po tayo sa ating pagmamasa dito. Yan. At kapag ganito na nga po mga ka-bakers, pwede na po natin itong masahin ng buo na po siya. Atin lang po itong ipaikot-ikot sa ating lalagyan or sa ating planggana. At kapag pure na po siya, ay pwede na po natin tanggalin sa ating planggana at masahin na po sa pamamagitan ng ating kamay pa rin sa ating lamesa. Maglagay nga po pala tayo ng ating dusting flour. Kailangan po ito para po hindi po dumikit ang ating crust sa ating lamesa. Yan, kumuha na nga po pala tayo ng ating rolling pin at pagkatapos ay atin na po itong papantayin or pahabain tsaka panipisin na rin po. So hindi man po kailangan sobrang manipis, yung saktong nipis lamang po. Ayan, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Dahil okay na nga po ang ating crust, maglagay na po tayo sa ating lalagyan. Ang ating molde naman po ay ang regular size lamang po ng molde ng mga egg pie at buko pie. Next po ay atin na po siyang ipantay. Diinan lamang po natin ng kaunti sa gitna para po ma-shape po or mahulma po ang shape ng ating molde. Pagkatapos po, diinan po natin sa bawat gilid nito at saka pataasin. Yan, pataasin po natin mga ka-bakers. Kita po natin sa ating video. Huwag lamang po kayo ma-worry dahil hindi naman po ito mabilis masira or mapunit. Eto na nga po tayo sa part. Eto na nga po ang part na kung saan kukulmahin na po natin ang ibabaw ng ating crust. Gagamit lang po tayo ng unang daliri sa loob at una at saka ikalawa naman po. Atin lang po siyang iipit sa gitna ng ating mga daliri para po magkaroon po siya ng ganitong shape. O di po ba mga ka-bakers, no worries po tayo dyan. Ayan, at eto na po ang ating crust mga ka-bakers na napakaganda. Ngayon naman po, sa paggawa ng egg pie filling, ang mga kailangan natin ay evap milk 2 lata, sugar 200 grams, skim milk 100 grams, cornstarch 2 tablespoon, at 3 whole egg at 3 egg white. Ilagay na natin ang skim milk, haluin muna natin ito at ilagay na natin ang ating 2 lata ng evap milk. Haluin ulit natin ito para maiwasan ang pamumuo at ilagay na natin ang ating cornstarch. Ilagay na rin natin ang 3 itlog at atin na itong haluin. Nilagay na nga rin po pala natin dito ang asukal. Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa matunaw na ang ating asukal na inilagay dito. Yan. Kapag tunaw na po siya mga ka-bakers, ang atin na pong gagawin dito ay itatabi muna natin ito. Ilagay na po natin dito ang 3 egg white. Pagkatapos po ay buksan na po natin ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong mag-mix hanggang po sa tuluyan na pong umalsa ang ating egg white. Ayan, kapag puting-puti na po siya, foamy, ay okay na nga po ito. Atin na pong kuhanin. Pagkatapos po ay atin na po siyang ilalagay sa ating unang minix or sa ating filling. Siyempre, pagkatapos naman po nito mga ka-bakers, ay atin na nga po itong haluin ng haluin. Ayan, ready lamang po natin ang ating whisk at atin na po itong haluin. Okay din naman po na simutin po natin ang ating egg white. Sayang din naman po kasi talaga ito mga ka-bakers. You know, tipid-tipid po tayo at simut-simut. Ito na nga po atin na nga po itong hinahalo ng maigi.
Yan. At dahil foamy na nga po siya at naghalo na nga po sila ng maigi mga ka-bakers, ay itigil na po natin ang paghahalo natin dito. Ayan. Tapos po atin na nga po itong ililipat sa ating crust, pero i-make sure lamang po natin wala na pong mga asukal na buo pa. Yan, dahan-dahanin po natin ito mga ka-bakers. At gusto po namin ginagawa na punong-puno po talaga ito mga ka-bakers. Abay, sulit na sulit po talaga. Pero yung dami naman po ay nakabase po yan sa gusto nyo or kung gaano po kadami ang gusto nyong gawin. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 200 at ang baking time ay 50 to 55 minutes. After 50 to 55 minutes ay luto na nga po ang ating egg pie na napakasarap. Napaka-chubby naman po talaga mga ka-bakers. Ayan, kitang-kita niyo po ba kung gano'n siya ka-chubby? Napakasarap po talaga ito mga ka-bakers. Promise. Abay, isa po talaga to sa aking mga favorite. Abay, marami-rami po talaga ang aking nakain dito. Tapos, pinapartneran po ng soup drinks, ba? Anyways nga po mga ka-bakers, eto na nga po talaga ang ating finished product na sobrang sarap naman po talaga. Kaya naman po mga ka-bakers, hatiin na natin yan. Papalamigin po muna natin ito. Pagka malamig na po ay tsaka na po natin ito tatanggalin sa kanyang molde, okidoks. Kasi po pag mainit pa, baka po masira po talaga ang ating crust. Kaya kailangan po muna na malamig na po ito. Ayan, at dahil tinatanggal na po natin ito, ay atin lang po itong ayusin sa bandang gilid-gilid. Pagkatapos po ay atin na po siyang i-slide. Ayan na nga po siya mga ka-bakers na napakasarap naman po talaga. Ngayon naman po talaga, eto na nga po talaga ng ating pinakahinihintay. Atin na po siyang hahatiin. By excited na po talaga ako mga ka-bakers, kaya naman hinahati na nga po talaga natin ito. At 1, 2, 3, charan! Naku po! Napaka-yummy, napaka-perfect, at napakasulit naman po talaga ito. Kitang-kita niyo naman po yung laman niya, yung kanyang filling. Abay, napaka-perfect. Oh, pak! Naku, nagugutom na nga po ako mga ka-bakers, kaya naman tatapusin ko na po ito. Basta po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha! Siyempre, hindi po natin pwede makalimutan ang ating food for the soul ngayon. Efeso 3 verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Amen, amen, amen! Purihin natin ang ating Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Siya lang dapat ang papurihan. Amen. Kaya naman mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng inyong suporta, at higit sa lahat, atin po itong pagnilay-nilayan dahil marami po itong ibig sabihin at mensahe sa ating buhay. Amen. Kaya naman po hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.